Bigat ang at stake para sa parehong kupunan. At ngayon, nalalapit na talaga ang unang bakbakan. Makikita na natin kung ano ang magiging kinahinatnan ng game number 1 between AP Bren and Blacklist International. Blacklist International and AP Bren. Alam natin kung gaano din kataas yung game sense ni Sensui pagdating dito. Kaya nga siya binansagang Sensui Instinct. Nabanggit niya nung interview na kaya siya nakaka-ready ng maayos. Instinct lang niya. Doon nagsimula sa pakiramdam na yon, and pakikiramdaman din natin yung maagang panggugulo at hinggang pang maagaw ni Ogun yun, ha? Na-force out yung retry. Speaking of maaga, parang ngayon, talagang makikita nating magtatagpo na agad yung mga tao sa bandang Lito Wanderer. Ganito palang kaaga, pero kumpleto na yata. Kaya wala kasing retry. Imagine mo, 1 minute pa lang, kakaring pa lang ng bell, kumbaga sa boxing. Suntukan agad. May nagkakita agad si Lito Wanderer. Tingnan mo yung constant na panggugulo ng AP Bren rito. Si Sensui ang kanilang pinupuruan ng sakit ng mga Kalmon. Level 4 na dito. Ginamit din yung decimation and first blood para kay Kyle. Kaya lang makakabawi din dito itong si Edward. 1 for 1 ang maging palitan doon. Ang gigil nung AP Bren, parang hindi Barats jungle yung ginugulo nila. Level 3 pa lang din kasi si Sensui at that time, and tinimingan din ng AP Bren yung retry. Nakuha ni Carl DZ yung level 4 niya nung na-retry niya yung Green Campton o yung Lizard. Kaya nagkaroon siya ng access dun sa Decimate. Although hindi naging instant kill, enough yun para ma-close yung range, para maihampas niya yung huling hit, para mapatay yung Barracks. Yeah. Crucial nun kasi jungler yun talaga ng Blacklist International. So at this point, medyo magkakasubukan tayo pagdating sa unang turtle kasi maging dito sa mid si Pew. Kanina pa niya tayo pinakikitaan na medyo nasasakal under the turret itong si Yue din sa kanyang Valentina. At mukhang mauna pa nga yata dito pumwesto ang AP Bren. Atake na rin onto their side at mukhang magpapakiramdaman muna ang Blacklist dito. 5K yung buhay ng turtle dito. At nandun yung 3-man bounty zone. Kakain na si Sensui. Iuntog din sa may padiran pero makukuha ni Kyle easy muna sa natin game. Kaya mamamatay din siya doon sa naging proseso na yun. Si Kyle lang ba? Hindi. Isunod na rin natin si Flap. Dalawa agad ang nakuha mula sa Blacklist International. Ay, AP Bren. Pero, ngayon Ito yung kinagandahan sa Barracks jungle. Kahit hindi ka makakuha ng turtle, okay lang. Napakataas ng iyong turtle turn. Okay, hindi nakuha ni Sensui yung purple buff. Pero yung lineup ng Blacklist International, even though hindi sila makakuha ng objective, napakataas ng kanilang turn rate. And when we speak about turn rate, ito yung kapag hindi natin nakuha yung objectives, lalaban tayo. Especially with the retribution and yung quantum charge, kayang-kaya kahabulin ng Barracks. Kasi napakataas din ng kanyang mobility. Lalo kapag meron siyang War Axe. Hindi pa natin sure kung ano yung binibili niyang item dito. Pero again, yung Quantum Charge alone, enough na yon para makahabol siya sa mga heroes ng AP Bren. Hindi pa nga ito naka-Wilderness Blessing naka-Season Hunter pa to Mas malala yung Barrats na naka-Wilderness Blessing. Hahabulin ka nun hanggang base. At so far, yung mga turn o bawi na nakukuha ng Blacklist ay napapasa kamay kasi ni Edward. So, iisipin mo na baka ito talaga yung Arlot na magiging sobrang laking problema, lalo na para kina Few and kina Super Marco na tiyak na hahanapin nito. Tataya. By the way, nakahasklo na rin dito si Oheb. May mga pagsilip na ginagawa si Oben dito kay Sensui. Pero nakakatunog si Sensui. Ito yung instinct niya Parang nararamdaman niya na dito sa may mahabang bush, may nagtatagong Kyle DZ. Pero ang maganda naman kay Ogen, hindi sumusuko. Talagang hindi siya bumibitaw sa paggugulo dito. Oops. Meron akong naisip na parang bago lang. Ano yan? Parang Game Sensui. Game Sensui. Okay ba yan? Ikaw muna mag-score. Okay, sige. Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero sige. Kasi nandyan Nandiyan na tayo Eto na nabinawa mo na break it Sabi mo kasi titry ko na. Pero ito, itatry din yatang simulan na naman ng Blacklist this time ang pagpwesto sa turtle. Pero kompleto at andyan naman ang dash. Dito na naman papasok dito habang si Kyle Easy pinagtatahi. Better na effect mula kay Pew. Tinatamaan si Edward dito at makakakuha ng isa. Itong si Pew, lilipad na rin. Turtle na nakuha ng AP Bren at makukuha din ng idol ng mga kids, ang jungler dito ng Blacklist. Medyo nagkaroon ng hesitation yung Blacklist International doon sa pag-commit kasi si Kyle DZ din yung nakuha nila, especially with the Mortal Coil.
hindi pwede kagatin-kagat ni Sensui. But after that, nag-re-engage kagad yung Matilda. Pinasok niya rin yung may bandang likuran. And napakaganda rin yung ultimate coming out from Q. Taking out Edward on the Arlot. Yeah. May possibility pa nga na mabasag yung top lane. And most likely ay hindi na aabot or hindi na susugod dito si Edward kasi wala siyang idea eh. Wala siyang info kung nasaan yung ilan sa mga members dito ng AP Bren. Ngayon, itong Blacklist International, unti-unti lamang ay naiipit yung kanilang XP lane, which is a good thing. Dahil yun naman talaga yung maganda eh. Kapag ipit yung XP mo, mas mababa yung chance niya na sumama pagdating sa mga objective takers. Oo, at katakot-takot kung nagtuloy-tuloy yung nasimulan na ni Edward kanina eh. Pero ngayon naman, merong penalty zone na nakahabol. Oh, Kaso makunat-kunat kasi yung Kunat eh. Baransi. Nakasanib ka agad yung hard guard ni Renny J eh. And ang maganda rito para sa AP Bren, kahit wala silang nakuha doon, nagamit naman yung hard guard eh. Yeah. So may option sila na pumitas pa ng isa. Pero ano eh, we choose peace eh. Sabi ni Which is wala yung sinabi nila doon. wala daw muna, wag na muna eh. Oo, hindi mo na. Pero ito yung mga yung mga veteran moves na ini-employ ng AP Bren, yung hindi ka takot mag-commit ng spells kasi you're also forcing out one thing from Blacklist International. And ang kinagandahan doon is yung momentum ng Blacklist hindi nila ma-ride kasi very dependent sila doon sa movement ng Barats. Kapag hindi nakakagalaw si Sensui sa mapa, it's all on Edward and Oheb to really just make a move on the side lanes. Habang yung AP Bren naman, continuous lang ipag-scale up nila. Iniipit nila dito doon sa may bottom lane. At Edward, didistansya na nga rin muna. Second turret na mapapabagsak ng AP Bren. Top and bottom yon. Ngayon, magkukumpulan sila dito sa gitna para may Grand Eyeball na pinaplano. And AP Bren, 2.4k gold lead. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang pagsugod. Sunod-sunod lang talaga ang ginagawa ng AP Bren na pag-takedown or pag-convert into objectives. And hindi natin nakikita ngayon yung i-expect natin mula sa isang Bruno talaga na siya yung parang mangunguna eh sa pagkuha o pagbawas ng mga tore kasi pinipigilan ng sobra. And given, napakabilis nga naman kasi ng rotation na pwede mong asahan ngayon mula sa side ng AP Bren. Naagaw! Nakuha pa! Naagaw pa! Hindi lang basta sides yung nagugulo at narorotatean ng mabilis eh. Yeah. Yung jungle eh. Ito yung sinasabi nating JC, yung jungle control, lalo very dominant yan sa, well, actually very obvious dito sa meta natin. Na lagi natin nakikita yung mga junglers nag-hold ng retry kasi gusto nila nag-i-invade. It allows you to ensure na yung mid-game mo ay mas makokontrol mo lalo yung resource na mapa kasi behind sa level yung jungle, meaning pwede mong sunod-sunurin yung pag-invade mo sa jungle ng kalaban. And nakikita natin yung Sensui, hindi pa siya nakakatawid ng mapa, hindi pa siya nakakatawid ng river. And that just means na yung Blacklist, ipit sila sa side ng mapa nila. And kapag tinignan nyo yung galaw ng AP Bren, sila yung continuously nagpupush forward dun sa mga side lane. Okay, retry ginamit. Habang yung hard guard mula doon sa may bandang itaas si Renny J, hinahabol si Super Marco. Pero nakalas yung puppet on a string. Ihahatid din sa kaligtasan mula dito kay Ogwen. Reset uli. Hindi mo na tayo makakita ng makakasama si Owen. Oh, Pero phew! na Aray ko. penalty airstrike dito. Hindi masyadong ilalaban din muna eh. Penalty zone sa dalawa. Habang Sergeng Eagle naman mula sa AP Bren ngayon. Kakalmutin ni ni Kyle Easy at babagsak. Si Yue at si Sensui tungkol sa naging proseso. Grabe. 2 for non-exchange para sa AP Bren. Parang kahit ayaw munang ilaban ng Blacklist at gusto munang mag-focus sa depensa, ang AP Bren hindi nila tatantanan basta-basta. Sobrang ganda nung ginagawang juggle ng AP Bren. Every single time na papasok si Flaptizi, may naka-ready guiding wind para hindi man flicker, makakalabas siya sa Detona's Welcome. Kaya na-awkward ang si Sensui gamitin yung kanyang Detona's Welcome kasi aside dun sa CC immunity ni Martis, kahit yung Terizla, hindi niya makagat. And ito yung Matilda factor na ina-abuse ng AP Bren, yung ability na mag-in and mag-out. Tsaka may range kasi, di ba? Kapag nakagat mo yung Detona's Welcome or napump mo na yung Detona's Welcome, may range siya eh. Kapag nahatak ng guiding wind, mababaklas doon. So, good idea kagad para sa AP Bren or go signal, green signal kagad para sa kanila sa Bees na mag-engage. Ngayon, sinosolo na lang ni Kyle Easy yung unang lord ng ating game. Yep. Pero hindi nila alam kung nasaan dito si Sensui. Papalapit. Nag-approach. Ayun na. Itatry kaya dahil dalawa lamang ang players ng Blacklist International dito at mukhang hindi na sila palalapitin pa. Kinuha na at sinecure ni Kyle Tizzy yung Lord para sa AP Bren. And again, ang hirap talaga ng pinoint out dito ni Midnight. Ang pinaka makikita o i-expect nating lumapit lang dito ay either si Flap or si Kyle. Pero si Kyle Tizzy kasi parang kaya niya namang i-dodge on his own yung Detona's Welcome. Whereas si Flap nga, kapag ka nag-penalty zone siya papasok at siya yung pinaka-abot lang ng Detona's Welcome, pwede lang siya mag-grinding with pals, tas flicker pa. Talagang may hirapan yung Blacklist pagdating sa yung re-engage factor kasi may sagot din yung AP Bren. So,
lalong umihirap yung game for the side of Blacklist International kasi ito yung spike ng AP Bren. This is where they really are strong. May items na yung Farsa, meron damage na rin from with a feathered airstrike. Tapos yung Torn Apart Memory ni Super Marco. Yung 5v5 head-on team fight versus Blacklist International, awkward kasi yung frontliner nila, napakadali na rin patayin dahil nga napakahabli na nung Brody. Yun nga eh, yun, unti-unti na rin bumabagsak ang mga katorihan ng Blacklist International dito. Lobo sa 5K, 5.5K gold ang AP Bren. Buhay pa yung Lord doon sa may bandang itaas. Ngayon, nag-aabang si Flap. Sino ang kanyang tatalunan? Habang si Yui kinuha na rin yung penalty zone para may pang re-engage sila if ever man doon sa magiging kumpulan ng AP Bren. Pwede na siya gamit na. Handon yung final slash pero walang, hindi pa niya nakakasama yung final slash doon. Grabe si Pyong, tapang sa frontline, no? Ibang klase si Pew dito, ha? Kaya raw, dalawa kasi yung pakpak niya ngayon. Bagay. Meron siyang isa sa kanya talaga kay Very. Tapos yung isa in the form of Oakwin. So parang mas madali lang naman din siya late register. Pero mas mabilis siya makaka-out talaga kung tutuusin mo in this kind of situation. And looking at the gold na hawak-hawak ngayon talaga ni Super Marco. Kaya pala ganoon na siya kabilis nakakapunit. Ang problema ng Blacklist International dito, available na yung PHS kay Super Marco. So si Sensui talaga hindi niya kayang i-sustain yung damage output ni Brody sa may bandang unahan. And again, it's a very hard target to go on to kasi pag tinignan mo yung lineup ng Blacklist International, wala silang natural catch. Ang way lang nila para mahuli si Brody is magandang final slash flicker mula kay Edward. Pero even yun, mahihirapan siya kasi yung mga kailangan niyang i-bypass, yung Terizla, yung Martes, and also reserved yung spell na yan para dun sa feathered airstrike. So kailangan mamili ng Blacklist International saan natin gagamitin to. And if they want to win a team fight, kailangan mahanapan na ng butas yung pwesto ng AP Bren. Yes. And so far parang Yue ang consistently niya tinatry kuhain is the penalty zone pero hindi rin hawak-hawak niya pa naman, hindi pa natin nakikitang kinakas niya. Kaso nagiging struggle din ultimo yung pagcast niya nung penalty zone na yun kasi pag pumasok naman siya using the penalty zone, hindi naman niya kasi kunat yung OG na Terizla. Yun nga eh. So parang madali lang din siya mabibigyan o mababawasan dito ng AP Bren kapag na-commit nila. So magkakasubukan talaga sa kung paano mo i-juggle yung crowd control o yung mga pang-abot na skills mo ngayon kontra sa lineup ng AP Bren para abutin either si Pew or si Super Marco na hindi pa talaga nabibigyan at all this game. Yeah. By the way, available na rin kay Super Marco yung kanyang Wind of Nature. So additional survivability kit para sa kanya bukod doon sa mga guiding wind, bukod doon sa mga flicker, di ba? Pero do keep in mind, hindi rin ganun kasaya AP Bren dito pagdating late game kasi super kukunat yung Barats. And knowing na may hard guard pa yan, lalala lang yung frontline nila. And of course, yung damage output ay tumataas din with the Valentina and the Bruno. Pero Sensui, Ito na, igugunan nila. Ito na yung Sikling Eagle! tunaw. Tunaw ka agad, ladies and gentlemen, Super Marco at ang buong kubunan ng AP Bren. Pinatumba yung dinosaur. Habang kaya pa raw nila, papatumbahin na nila kasi yun yung tipo na hindi na kaya munang i-sustain ni Sensui this time. Pero maganda ang naging palit ni Oheb dun sa top lane natin na natanggal niya halos lahat ng outer turrets. Yeah. So meron pang Lord na nagmamarcha at nagbabanta dito kaya ang Blacklist International ay mapipilitan at kinakailangang dumepensa. Yeah, may nakatapang dinosaur sa jungle ng Blacklist. Na mahinga muna. Chillings muna. Okay, buhay na rin naman si Sensui rito. So, kompleto ang kubunan ng AP Bren. Pero mahina ang base defense sila. Ayun nga lang, even the clear wave. At ngayon, Sikling Eagle kagad para kay Pew, para lang mabugaw at mapalayo. Itong si Yue, basag ang torre doon sa may bandang itaas. Now, naka-available na rin ang Wind of Nature para dito kay Oheb. Napabili na rin siya kagad na bigla. Habang Feather Dash, ang Edward yung tinaman ng tatlo. Baba kagad sa isang bar yung buhay niya. Hindi man magiging successful yung pagbasa sa gitna. But then again, nakakuha sila ng ginto doon sa itaas. Yeah, I like the choice as well. Ang pinili niyang target si Edward instead of Oheb kasi alam niya na ito yung re-engage ng Blacklist International. Yung Bruno, di naman makakapag-defend yan laban sa EP Bren. Yung Arlot lang talaga yung chance ng Blacklist International para makapag-defend. Sui! Correct, tinutunaw na naman. Torn apart memory! Patay na naman si Sui, courtesy of Super Marco ngayon. Nakikipagsabayan si Flap TC versus 3. Tumama doon yung Pomino na string. Habang si Oheb ay lalayo, clear wave lang. Sabi dito ng AP Bren ngayon. At sila, doon yung final slash. Balik na gamit ni Rino Owen. Habang si Flap, kompleto pa dito 5 members mula sa AP Bren. Tuloy-tuloy ang pagbasag nila dito sa may bandang gitna. Endable ba to? Parang hindi, pero ito yung Feather Strike. At sakit nila makakagat grabe yung hindi ni Oeb. Habang si Eagle naman para kay Owen. Flap, Si Flap! Edward, Flap dizzy. Penalty zone sa likod. Pero marami silang minions. At ang hype ang magwawagi para sa game
#1. And this winning moment